ang aking pong taus-pusong pakikiramay, Tay. Okay. Kailan po nangyari, Tay? Uwibis po lang alas 12. Okay. Ngayon bago nakaburol po. Hanggang nakabol pa po. Okay, doon po sa inyong probinsya, sa Negros. Paano ba nangyari, Tay? Kasi po, doon po siya sa tumutulong sa pinsan niya. Okay. Tito niya, pinsan ko yung nakapatay. Mhm. Ngayon, tumutulong-tulong po siya sa madaling salita, para nililibre sa pagkain. Mhm. Tapos mga nakaraan linggo po, para po atang nagkasamaan ng loob o kaya na may nachismis na hindi maganda yung anak ko. Okay. Parang sa madaling salita, umalis po siya. So, ibig sabihin dahil lang sa chismis. Oo. Okay. Ngayon po, nung umalis po siya, hindi na po bumalik ang anak ko sa mga 1 linggo. Doon na po dumiretso sa bahay namin mismo. Mhm. Doon sa bahay ng magulang ko. Mhm. Ngayon po, sa mga time na po yon, so hindi ko po alam gano'n nangyari. Pagkatapos po noon, nung nabalitaan ko na lang po na si Eric, yung anak ko, pinatay. At yung pumatay po isang pulis. Oo. Kasi po nasa inuman po yung anak ko nakauwi na sa bahay kasi nakapag-inuman. So ayun, dumating daw yung pinsan niya, ayaw niya ng gulo kasi nakainom siya kote at lasing na lasing. Umuwi po siya sa bahay. Ngayon po, pag-uwi po, malipas po ng mga ilang oras, nagsisigaw, hinahanap si Eric, ay pinalabas niya po sa loob ng bahay namin kasi yung compound, sa madaling salita po, hindi lumabas yung anak ko. Kasi kahit ganun po, yun, umiiyak yun eh. Mhm. Wala po. Pinapalabas nitong pulis. Ano po ng pulis itong si Oh. Eric? Pamangkin niya. Pamangkin niya mismo. Mama ng pulis sa mama ko magkapatid. Okay. Ngayon po ay lumabas ni Eric sa sobrang kalasingan niya po, tinadyakan niya yung gate, dahil kawayan lang. Mhm. Ngayon, tama-tama sa loob yung anak ko umiiyak dahil siyempre alam ko ugali nun. Nung pong umiiyak na yung anak ko, pipilit na magsalita ka, bakit ano bang kinagalit mo, ba't hindi ka magsalita? Sabi kanina, dapal ba yung sampal niya, sir? Sinasampal niya. Ngayon, hindi man ngayon, pinapaluhod niya. Bakit niya ho pinaluhod? Iyon lang po, basta pinaluhod niya po kasi lasing nga po, dinadaan niya sa bago hawak na yung baril. Okay. Nakasuot lang po siya, lasing na lasing. Yung anak ko po, hindi po napulitang lumuhod. Ibig sabihin, sobrang galit niya talaga doon parang sa ganun po, sa anak niyo para paluhurin niya, Oo. para Ngayon mapakita niya yung kanyang pagiging na-overpower niya itong Oo. anak niyo dahil may baril. Oo. Pagkatapos po nung pinaload niya, tinadyakan niya, tinampal niya uli. Ngayon naman yung pamangkin kong dalawa, magkadikit lang kasi ang bahay, Umawat. wala pong umawat. Siya lang ho sa loob. Yung mga tao na balao na ba kasi Okay, pwede sumisigaw na siya. matanong, Tay, ano ho ba yung chismis? Bakit gano'n na lang galit niya? Ang ano po ata, ang sinabi nung kayong pulis, wala kayo, inano niyo ako, ganito. Basta may mga kwento po siya. Tapos yung, basta mga... Okay, doon na po tayo sa pagpamamaril, Tay. Oo. Paano niya po nabaril yung anak Sa niyo? ganito po, ngayon dumapa na rin yung anak ko, nung pinarunang, ayaw mo magsalita kasi hindi nagsasalita. Ano pong gusto niya ipasalita sa anak niyo? Yun po, di ko lang nga po alam kasi bakit ang magsalita. Ganun lang po ang pinipilit. So, nung ayaw magsalita po ng anak niyo? Parang nga nagtampo pero umiiyak. Ngayon po, nung ayaw pong magsalita yung anak ko, sinampal niya ulit, tadyakan. Pagkatapos na po, ang ginawa, nagpaputok po siya ng 4 sa harap ng anak ko. Okay. Pagpaputok na yung anak, harap ng 4, napaload na yung anak ko, natakot na tagal, iyak lang, hindi sumasagot, hinawa ko yung bunganga. Tapos, dito sa ulo, tapos dito. Sa bibig po, itinutok yung baril at pinaputok. Hindi lang naman niya pinusasa, kaya binugbog niya wag nang patayin. Isa lang yung anak ko dalawa dito. Wala na rin magulo, nanay. Okay. Sige po, meron pong nakitang testigo. Yung Itong pamangkin. si JP. Opo, magkatabi lang ng bahay. Opo. JP, magandang hapon sa iyo, alias lamang. Magandang hapon, Sir Rodolfo. Opo. Kayo po ang isa sa mga eyewitness doon po sa pangyari. Tama ho Okay. ba yung pagkasalaysay ni tatay? Oo, totoo po yun. Okay. So, pinadapa, pinaputukan, tapos 4 na beses muna and sinampal, and then yung pinakahuli, yung baril itinutok sa bibig at doon pinaputok. Pinaputok. Okay. Hindi ko klaro sa pagsasalisay ni tatay kung ano talaga ang pinakaugat kasi ang sabi ni tatay, pagkakaalam niya,
ay chismis. Ay yung chismis lang daw ay nagsisigaw tong victim at galit sa mga pulis. Ano ho ba talagang kinagalit nitong pulis? Kainuman lang niya pala itong pamangkin niya. Ang kagalit yung, sir, kagalit yung pulis kasi, sinabihan niya po ng pulis walang kwenta at saka yung batid ng pulis. Sinabihan niya madamot. Yun nga talaga. Okay. Pero, nung 20, November 25. Okay. Kasi yung pagyayari na, 29 na yun, nakita niya si Eric, nakita ng pulis. Okay. Tapos lasing yung pulis, sir, lasing. Hindi niya kainuman pala. Hindi kainuman ng pulis Hindi niya itong kainuman. victim. Hindi po. So, ibig sabihin, kumuha ng lakas ng loob sa alak. Parang ganun po nangyari. Naglasing muna, tapos nung nalasing na malakas ng loob, yun na, nagwala na. Noon na, sir, nakita niya si Eric. Hindi pa siya lasing. Hindi pa lasing yung pulis. Okay pa siya nung hindi pa lasing. Sinampal niya. Kasi may nagalit siya. Nagalit siya ni Eric. Tsaka sinabihan niya ng uwi. Uwi ka. Tapos, umuwi si Eric. Sinabi niya, please, huwag kang lalabas. Papatayin kita diyan. Magandang hapon po sa inyo, Colonel C. Sir Rafi, magandang hapon po at sa mga mga sumusubaybay po sa inyo. Opo. Colonel, so ano na pong status dito sa kaso ng pulis na namaril ng kanyang pamangkin? Actually po, narinig ko yung pag-uusap niyo po at nalaman ko po na may witness po pala kasi sa ngayon po is medyo yung incidente po kasi wala tayong magawang witness doon. Initially po, sir, is nasa restricted custody po yung police natin. Dinisarmahan po natin ng short and long firearm po niya. And then, nasa internal affairs na po ang kaso. Nag-imbestiga na po. The following day, nag-request po tayo na pumunta sila po. And nag-start na po yung proceedings to include po yung investigation section po natin ng provincial office po natin sa Negros Occidental po. Okay. Nasampa na walang kasong kriminal itong pulis, Sir, Colonel? Actually po kanina po nasa opisina po natin yung kapatid ni tatay and sinabihan po natin through sa deputy po natin na para po ma-file po natin ng maaga yung kaso natin is siya na po yung tatay yung magiging complaining witness po natin. Actually, yung sinagot niya po is hindi po siya and aantayin po natin yung pag-uwi na pagdating po dito ng tatay ng victim po natin. And sana po sir, yung witness po sir is pwede po akong mag-request na makunan ko po siya ng affidavit is gagaranti ko po yung safety niya and at the same time po sana ma-file po natin kaagad to para mabigyan po natin ng hustisya yung kung ano man po yung totoong nangyari. Kasi po medyo sa ngayon po medyo may hindi po clear yung picture po kasi yung incidente po is wala pong witness po. Ganon? Walang witness? Okay. Yung baril po ni police na gunpowder burns test nyo po, napoforensic nyo? Pati si police, yung kamay ni police? Opo sir, actually po sir, may admission naman po na siya yung nakabaril po. Yun naman pala, may admission na. So ano pang hinihintay natin? Hindi po sir, nilalagay po natin sa tama po yung natin. Sir, okay, nandun na tayo, kailangan ng witness. Sure, para makahon itong suspect. Isa yon. Kaso nagsalita ka na medyo mahirap kasi walang witness. Doon medyo napataas ang kilay po natin lahat. Kasi tinanong ko sa inyo kung pina-examine nyo na po yung baril ni police and then itutugman nyo po doon sa kamay niya kung may powder burns. Di ba? May ganong klaseng forensic. Anong tawag po doon? Yung sa paraffin testing po sir. Alam mo pala. So pinaparaffin test mo na ba si police and then ibabangga yun? Sir, with due respect sir. Yes sir. Wala pong problema yung sa filing ng kaso, sir. Mapapile po natin to, sir. Yung importante po, sir, is airtight yung kaso, sir. Kasi, pag na-file po natin to, sir, na hindi mahina pong kaso, is tayo rin po yung babalikan. And sinisigurado lang po natin na yung tatay po magiging complainant po natin. Kanina, nandito po sa police station natin ang kapatid ni tatay. At sinabihan na po natin na pwede po siyang siya na muna po yung tatay yung complaining witness po natin para ma-file po natin ang kaso. Yung filing po sir is hindi po yun yung problema natin. Okay. Para mapa-airtight po yung kaso natin. Yes, sir. Mas maganda po sir na mas may additional evidence po tayo Agree. na magagaling po sa witness na nakasaksi po talaga ng nangyari. Agree.
Pero, Colonel, ganito po yan. Tama ka, I agree with you totally. Hindi kita ko kontrahin doon na kailangan mo ng additional pieces of evidence. Mas maraming ebidensya, mas maganda para makahon talaga itong suspect. However, itong mga ebidensya na babanggitin ko na sana nakalap nyo na. Sana, number one, nagawa nyo na pong paraffin testing. Actually po sir, sinasabi ko po sir, is ginagawa po natin sa suspect po sir. Pag hindi po tayo sigurado or may denial po sir sa ano natin, sa suspect po natin. Ito yung pangyayari po sir, is may admission po sir na siya yung nakabaril po Teka sir. muna, sir. Teka muna. Very basic po yun na etong si police, siya po yung suspect o person of interest, sabihin natin, sa pamamaril. Kasi lasing po siya. At meron na pong mga haka-haka. Sabihin natin, ayaw tumayo ng witness muna, pero meron na pong nagsasabi na siya yung bumaril, may mga nakita, kaya lang ayaw mo nang lumutang. Then the first thing to do, kasi yung paraffin test na ginagawa, may expiration po yan. Sana right there and then, agad-agad, pinaparaffin test nyo po yung inyong tao. Sir, if with due respect sir, actually sir, yung paraffin testing po natin, pwede rin mag-positive at mag-negative yung police po natin sir. Sa kaso ngayon po sir, is my admission po sir yung hindi na po ano sir, undoubtedly yung police natin po yung nakabaril. Wala na pong issue po diyan sir. Yung ano na lang po sir is ma-file po natin ng airtight po yung kaso kasi ito na yung resulta po. Sir, sorry sir, naintindihan kita pero habang maraming mga ebidensya maikalap, mas lalong maganda. Kasama na nga po yung sa paraffin test, pantulong po yun, pamback up po yun. Mas maraming ebidensya, mas maganda. Halimbawa po sir, o paraffin test na siya nagpaputok. Pangalawa, yung baril na ginamit niya, yung baril niya, ipa-forensic ninyo. O tapos ngayon, yung bala na nakuha sa katawan ng biktima, and then itutugma nyo dyan sa gagawin nyo pong forensic sa baril niya. Isama niyo na po yun para sabi nyo nga, pinag-usapan natin dito para maging tight talaga yung kaso at wala siyang kawala. Yun po yung mga ebidensya. Tapos sabi mo, umamin na o di dapat pag umamin, kasama na po yun at paaminin natin ulit na meron ng abogado para masiguro yung pag-amin niya ay mabibilang sa korte yun at yun ay i-honor. Yes po sir, actually po hindi ko lang po na-mention, napabalisting na po natin yung mga recovery po natin. Wala po sir problema. Paano lang po sir na may ano tayo. At saka sir, pwede naman sir i-file yun tapos tupalo na po yung iba, mga additional. Diba? Actually po, Diba sir, sir, there's such a thing as people of the Philippines versus kung sino man yung suspect. O and then tupalo na lang. Kasi sir, ang gusto kong mangyari is agad-agad ma-file ng kaso kasi I know of a certain period of time, pag wala nag-file ng kaso, yung sasabihin yung reason, pakakawalan yung police at si police tatago na yan. with due respect po ulit sir, yung bago po natin ng DOJ sir, yung DOJ, yung DC-15 at DC-20 po sir. May mga pinapa-comply yung prosecutor's office po natin bago po i-receive yung complaint po natin. Ano po yun? Meron na po sir. Yung lahat po ng requirements po natin sa filing ng kaso po sir. Tama na po doon yung ano. Pero yung sana po sir, yung witness po sir, baka pwede po po. Okay sir, yung baril ba niya pina-forensic nyo na? Yes sir, dito po sir, nandito po. Yung baril po sir, nandito including yung ano, yung... Hindi nga yung, sir, alam ko nandiyan yung baril niya pero pina-forensic nyo na. Opo sir. Okay, at yan ay binangga nyo doon sa bala na na-recover, yung baril niya plus yung bala na na-recover doon sa katawan ng biktima. May mga recovery po tayo dito sir, hindi lang po natin alam kung ano yung slug na lumabas sa ano po sir. Kaya nga po, yung mga bala na na-recover nyo plus yung baril niya, service firearm niya, na yung baril na ginamit niya, yan po'y pinagbabangga nyo na po doon sa forensic. Opo sir. Okay, ginawa nyo na po yon. Tapos, Opo, sir, opo. plus pinaparaffin test nyo po itong suspect. Sir, kasi sir, may ano dyan, may issue po tayo dyan, yung sa paraffin testing po. Ano po yung issue? Paano po sir pag nag-negative nun? Kasi sir, hindi naman po lahat ng nagpaputok sir, magiging positive po sir. Ito yung isang ano sir, sa practice po natin sir. Okay. Sa So, matagal ibig sabihin, na sir, practice investigation. hindi lahat na nagpapaputok ng baril, walang powder burns sa paraffin Yes test? po sir. Yes po. Okay, that I didn't know. So, there is such a thing. Bakit po nag-negative? Ibig sabihin, baka siguro Depende po, sir. naka-long sleeve siya, tapos naka-maskara siya. Sa inyo pong karanasan, may mga insidente Yes po, na yung nagpaputok ng baril ay nag-negative. Negative po. Yes po sir. May mga factor po sir. Okay. Pero at least procedural yun, sir, eh. Kung tutuusin, eh. Yan yung... Sandali, sir, just the same. Kung nag-negative yun, at least babak up pa rin yung sinabi mo, may pag-amin siya.
Tapos pangalawa, yung forensic sa baril niya. Sir, the Kaya reason nga why po- I'm saying this, sir, itong tao, kung satisfied siya sa inyong mga pinanggagawa, hindi na po siya namasahe pumunta pa rito. Nagets Sir, nyo? taga Manila po yan, sir. Taga Manila po yan, sir. Hindi po yan taga dito, sir. Hindi ka Inaantay ko papunta nga dito? po, sir, Bisaya makauwi. ako sir, doon ako lahat pinang pero dito lang ako nagtitinda. Okay. Dito, nabalita nyo kayo napunta kayo dito. Opo. O versus Kasi sa... kaya hindi ako pinauwi doon sir hanggat kasi sir parang baliwala sa kanila sir, pinalabas pasok pagkatapos parang nag-ano pa yung pamangkin ko sir na ganito ganyan. Ano po labas-masok? Doon sa munisipyo sir kasi malakas yun doon sir eh. Dahil pulis nga. Oo. Kasi kinatakutan yun sir kaya sabi nila pumunta ka kay Sir Tolpo habang hindi ka pa Ba't siya uwi. kinakatakutan doon sa... Para bang siya sir, parang siga ang dating sir. Siga talaga sa inyo. Siga ang lugar. dating. 6 footer sir, 6'3 ang height. Ang anak ko 5'6 lang. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Maganda hapon. Okay, kanina ka pa naman sa pinag-uusapan namin. Yes po. So yes. hindi nila pinapowder burn at kasi baka mag-negative daw. Yes, So kinulong nila muna habang hinihintay itong family ng victim na pumunta at mismong mag-file ng kaso and Yes, at may witness. Marami ako mga tinatanong, mukhang hindi pa nila nagagawa. Ano mo rito? Basa. Well, sayang po yung opportunity natin and dapat gather po nila lahat ng evidence. Tapos dapat po talaga isama po nila yan sa filing. And when it comes to filing a criminal case, never assume that yung pag-amin nila sa police station is the same. Aamin pa rin ba sila sa korte? That's why we need as much evidence as possible pa rin po, Senator, even though alam natin na umamin na siya yung gumawa. At the end of the day, Senator, at the date of the arraignment, we can always say not guilty. Ngayon, magkukulang na po tayo ng evidence kung the police did not do their due diligence habang na siya pa ay nakakulong. Di ba yung yung bala, basyo ng bala, yung nakuwang tingga sa katawan ng biktima, yung baril ng suspect, pag pinorensic mo yon, nag 1+1 yon, di ba enough evidence na yon? Plus yung pag-amin, and then later on to follow na lang yung iba? Pwede ba yung ganon? If we remove po yung kanyang pag-amin, Senator, dun sa equation, tapos nakunahan na po ng positive match ng forensics yung bullet na ito ay galing nga dun sa barrel, and then we can put that gun in the hands of the policeman because it is his duty firearm, then that would be enough, Senator, as samahan pa natin ng witnesses to the event po. Kung kasama na po lahat yon, Senator, affidavits ng witnesses, the bullet found in the body, yung autopsy po, yung forensic result po ng firearm, even without the paraffin test, I think it's enough to file a case for murder, Senator. Ang kinakatakot kasi dito, Atty. Garrett, meron lang kasing certain period of time na pwedeng i-hold itong police. And then after that, kailangan nilang pakawalan. Kung tumakas nagtago na ito. Sa akin kasi habang nasa kustodiya nila itong police, sampanan ng kaso. Diba? Yun ang habol ko. That's also possible, Senator, or they make yung detained person sign a waiver of yung time po to be held prior to be brought to sa yung Article 125 po in delay in the delivery of detained persons. You can actually waive it, Senator. Okay. Pasign na nila ng waiver. Atty. Garrett, sabi ni Carl, hindi sila gumawa ng paraffin test kasi daw sa experience daw nila, there are times na yung paraffin test daw ay nagne-negative kahit na nagpaputok Yes. yung suspect or yung person na kinakasuhan. So Yes. sabi ko, sige. Pero at least yung sa forensic, matibay yon na Yes, po. imamatch yung baril ng suspect plus yung basyo ng bala nakita sa crime scene, especially yung tingga na nakuha sa katawan ng biktima Yes, kung nandoon pa. Colonel, nagawa niyo po ng forensic. Tiho ba yung baril, Colonel? Opo, sir. Ano pong nagawa result po? Natin. Ano pong result, Colonel? Kukunin pa po natin sa sir, sa crime laboratory office. I-correct, sir, with your respect po, sir, itatama ko lang po yung statement ni attorney po, sir. Yung sinasabi niya po, sir, na yung siguro, sir, yung sinasabi niya yung sa inquest and sa inquest proceedings po yung signing ng waiver. Pero sir, actually, sir, wala naman tayong problema dito, sir. Yung issue po, sir, sa filing ng kaso. Talagang gustong-gusto po natin kasi na mabigyan din po ng hustisya po dito, sir. Opo, marami ng insidente din sa amin, Colonel, na yung mga pulis na nasa kustodiya na, pulis mismo ang suspect nasa kustodiya ng PNP, and then after a certain period of time na kailangan pakawalan, pinakawalan, and then nagtago na yung pulis matapos pakawalan sa kustodiya ng PNP. Yun po yung iniiwasan ko na wag na sana mangyari dito ngayon. So kailan nyo po maisasampa ng kaso kapag papuntahin po namin dyan yung pamilya ng victim plus yung witness, kailangan nyo pong makuha ng statement, yung po bang sinasabi nyo?
Kahit nga po, sir, si yung kapatid niya, sir, kung mag-okay na po, mamaya, sir, kunan namin ng affidavit, sir, kahit hindi na pumunta dito si tatay. JP, willing ka ba magtestigo? JP? Oo, sir. Okay. Natakot na kasi ako, sir. Natatakot ka, isi-secure ka rin ni Colonel. Sige, sir. Okay sa'yo? Hindi po ako, sir. Dalawa pa kami, sir. Colonel, Yes po. maisisiguro mo bang safety nitong witness, itong eyewitness? Opo, sir. Ipabigay lang po yung number niya sa staff po natin, sir, at kukontakin ko po ng personal. Okay. Off-air, pag-uusapan po natin kung saan nyo po imimit ang witness. O dili kaya, kami po pupunta dyan, kami po ang dadala ng witness sa inyo. Di po po. Depende po sa inyo, sir. Depende po. Ngayon, ang gusto ko, may gagaranti mo safety ng dalawa. Actually sila, dalawang witnesses na ito. Opo, sir. Opo. Now, Walang problema po, sir. Colonel, kasasabi lang ni Sir, ng father ng victim, na super lakas daw ito. Kaya sabi ko, wag nang bagitin yung reliyon kasi konektado ro sa isang malakas na reliyon dyan sa inyong lugar. Kaya kayo natatakot. Hindi. Mali po yan. Mali po. Okay. Totally na mali po. Okay, very good. Sana po, nga talaga mali siya. Ako po ay natutuwa na kayo po ay walang kinakatakutan basta't pagdating sa hustisya, pantay-pantay po ang inyong pagtrato at ang inyong paggawa ng inyong trabaho. Salamat po, Colonel, in advance kung gano'n. Ano po? So sige po, Salamat po, sir. Colonel, Opo. off-air, mag-uusap pa tayo tungkol sa arrangement Sige po. ng witness at gusto ko po masampan agad tong kaso. Opo, sir. Yung pag-usapan na lang po nila kung sino po yung magiging complaining witness po natin. Attorney Garrett, Yes po, Senator. Magandang hapon po. sabi ni Colonel, kailangan ng complainant ay yung father. Pwede ba kahit na muna for the meantime para mapabilis? Di ba there's such thing as people of the Philippines versus. Yun muna siguro, yung police mismo mag-file ng kaso or At the stage po ng prosecution, kailangan po may private witness na magpa-file po. Okay. Who will provide yung complaint affidavit natin. It can be kung sino ang tumanggap ng surrender ng police officer. That can also be the private complainant. However, he can only be a private complainant as to yung admissions ng ating arrested person, Senator. okay, Tay, willing kang pumunta doon? Samahan ka namin? Oh, sir. O sige May Tay, ano na samahan po ka ako, sir. May nanghiram na akong pantikit, sir, para makauwi Tay, lang ako. wag natin pag-usapan yung mga pamasahe. Ako nang bahala. Matik po yan, Tay. Pag mga taong pupunta dito sa akin, pamasahe, sinasagot ko na yan. Huwag nyo na po magitin. Okay na po yun. So, okay si Tatay. So, Colonel, for the meantime, ayoko marinig na naharas po yung mga witnesses. Ano po, Colonel? Yes po, sir. Yes po. Yun yung pumapasiguro po natin sa inyo. Okay. At yung pong pulis ninyo, restricted custody at Yes po. disarmado. Yes po, sir. Yes po. Sige po. Documented po lahat yan, sir. Very good po, Colonel. Sige. Off-air, sasabihin po namin sa inyo yung iba pang detalyeng kailangan ninyo and then darating po kami, sasamahan namin po itong father ng victim. Okay, Colonel? Sige po. Sige po, sir. Sige po. Salamat po, Colonel Albert C., Chief of Police ng Escalante City, Negros Occidental. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon din po sa inyo. JP, standby ka lang. Kakausapin namin ikaw at ma-secure yung iyong kaligtasan. Okay, JP? Sige po, sir. Salamat po. Sige tayo, punta ka doon kay Odette. Ayusin natin yung pagpunta mo doon sa probinsya. Kami po sasama mismo. Wala kang problema sa pamasahe. Okay? Salamat po, sir.